makinig po tayong mabuti, pag-isipang mabuti, at huwag maging negatibo. Kung kayo po ay magiging negatibo, ngayon pa lang po, sinasabi ko na, pwede na po kayong umuwi. Ano po? Sino po dito ang negative? So, pakiusap ko po, tahimik po tayo, makinig po tayo sa mga nagsasalita. Ngayon po, ibibigay ko na po ang mikropono kay Ginoong Maris Conforte. Siya po ang ating Vice President for External Affairs. Sir Maris, it's your turn. Talagang okay. Naasar ako nito eh. Kanina pa to eh. Sa barko pa lang eh. Hello! Parang mali. Mali eh. No? Hi! Mali pa rin eh. Tinuro ko na kanina, di ba? Wala, uwi na ako. Orange na nga ito. Orange pa to eh. Kaya nag-ano ko eh. Nag-quote ako eh. O, ulit ha. Hello! Yun, DCB. Hi! Parang mahina yung kampi, no? Hindi, palagay ko lalakas yan eh. Lalakas. Hindi, mamaya na lang. Mamaya na lang. Kasi alam nyo, kaya namin pinababanggit yan. Kasi pag nandito yung ating chairman, no? Pero bago ko siya ipakilala sa inyo, siyempre ako muna magpapakilala. Ako po ay si Mr. Maris Monforte Solana na tubong Maynila. Ano po? At ang aking ina ay taga Bicol, ang aking namang ama ay taga Tondo. Pero ang lahi ng tatay ko, base sa apelyido ko, ay taga Leyte. No? Kaya Tagalog, Bicolano, halo-halo. So, nakita nyo naman ngayon. Di halo-halo po, ilong, tenga, pare-parehas na. Pero ang totoo po, lahat po tayo dito ay mga katutubo. Sino po ang mangyan dito? Taas ang kamay. Taas! Huwag kayong mahihiya. Kahit ang ilong nyo ay pango. Bakit? Kayo yung mga totoo na dapat makinabang ng binabanggit ng DCB Kampi. Naniniwala kayo? Alam niyo po, nag-umpisa po ako dito nung ako po ay medyo ikwento ko lang ng konti. Anyway, wala naman si chairman. No, ako na yung papapel. Okay lang ba, Reb? Okay lang, no? Nag-umpisa po ako dito sa organisasyon na to. Wala pa pong DCB Kampi. Nakalatay po ako sa panig ng karamdaman. Ako po ay type 2 diabetic. No? Hindi po maputol tong kanang pa ako. Nakikinig po ako sa isang palatuntunan, sa isang social media na palatuntunan ay tinatawag na Wealth of the Nation. Yung Wealth of the Nation na yon, napaka-skeptical po sa pandinig ko. Dahil hindi po talaga ako basta-basta naniniwala sa mga ganong sistema ng pamamaraan ng talakayan at usapan. Ano po ba yon? Ito po ay tungkol sa napakalaking kayamanan na ang nagmamay-ari ay isang Pilipino. Naniniwala ba kayo? Ano po? Gusto ko kayong tanungin. Sino kaya sa tingin nyo yung Pilipino na yon na may ganitong kalaking kayamanan? Okay. Marami yan. Pwedeng may Marcos, pwedeng may bigote, may balbas, at nagsasabi, siya daw yung anak sa labas ni Presidente Marcos na nagmamay-ari ng napakalaking kayamanan. Siguro, sino ang nag-YouTube dito? Taas ang kamay. YouTube. Yan. Siguro napanood nyo na siya.
Ang tawag sa kanya, si Don Tiburcio Villamor Tan Marcos Chuchucho Ever. May bigote, may balbas. Napaka-pogi magsalita. Pero ang tanong, siya ba yun? Noon, ang paniwala ko, akala ko, siya yun. Mali. Kasi, kung uuriratin natin, base po sa kasaysayan ng bansang ito, na halos kahapon lang, merong millennial na nag-vlog. Pinapaliwanag niya yung totoong kayamanan. Yung pinanggalingan ng kayamanan ni Ferdinand Edralin Marcos. Sino ba si Ferdinand Edralin Marcos? Siya ang dati nating presidente na ang tawag sa kanya ano? Apo Lakay. May naririnig ako, diktador. May naririnig ako, magnanakaw. Pero, ako po, pinanganak po ako sa taon na kung saan umiiral ang tinatawag nilang martial law. Naka-live Hindi daw. ko po tinututulan na maraming kapinsala yan. Mr. Rosel. Pero, yung Naka-live. kapinsalaan na yan, yun ay kapinsalaan ukol po doon sa mga subversibo at mga lumalaban sa gobyerno. Una, hindi po ako tutol na may mga ganong pamamaraan ng sistema. Ako po ay dati ring muntik nang makasama sa ganon. Lamang, mas nilaliman ko po yung pag-aaral bakit nagkaroon ng ganong pangyayari. Hanggang sa nauwi po ako sa ganitong pamamaraan ng sistema na umiiral sa lipunan natin. Ako po bilang mamamayan ng Maharlika, dito po sa katipunan ng mga katutubo, mas pinili ko po yung sarili ko na maging tagapagsalita. Totoo po na ako ay VP for External Affairs and International Relations. Kasi ako po mismo, ang pinamumunuan ko ay hindi lang po dito sa labas o sa loob ng ating bansa, kundi sa labas din ng ating bansa. Na kung saan, ipinaliliwanag po namin sa mga kababayan natin sa labas ng bansa na sila rin ay pwedeng makinabang kung ano po yung pakikinabangin po ng lahat. Sino man sa atin. Kayan man ay mangyan, kayan man ay Muslim, Islam, Kristiyano, no? Agta, Aita, Ilungot, no po? Mga Tagbanwa, mga kung sino-sino pang mga katutubo, na tayo po lahat dapat ay makinabang nun. At yun po ang nilulundo ng ating organisasyon. Ano po? Sana lamang maging mulat po yung ating kaisipan. Alam ko po na napakahirap ng sitwasyon ng buhay. Sino po dito ang hindi pa nakakatakas sa tanikala ng London? Taas ang kamay. Tanikala ng London. Londito, London. Diba? Okay, natawa kayo, diba? Kami rin. Kami rin. Katulad po ninyo, parehas lang po tayo mga ordinaryong tao. Diba? Naniniwala kay, kanino? Yung bumibisita araw-araw? Bombay. Bombay. Dalawa yan. Si Bombay at saka si Bombay. Diba? Ewan ko dito sa Mindoro kung umiiral pa yun. Meron pa ba? Nagbabayad ba sila ng tax? Ba't kayo umutang? Ang totoo, maling sabihin. Mali pong sabihin na walang pera. Alam nyo, sino ang naniniwala dito na kapag ka gusto mong magkapera o gusto mong magkaroon ng pera, eh napakadali lang. Sino? Taas ang kamay. Wala. Walang naniniwala. Patutunayan ko, pwede yun. Pakihawakan ko. Alam niyo po, minsan namin itong sinubukan sa Bacolod. Ako po ay nanunuluyan ngayon sa lunsod ng Bacolod City. Naging matagumpay po ito nung ginawa ng isang dati nating opisyal. Kakakamot na yung ating mga opisyal dito. Hindi nila kasi alam kung paano sila lalabas mamaya.
Sinubukan po namin to, itong pamamaraan na to. Sino po ang naniniwala dito na po pwede po kayong magkaroon ng pera kung gusto ninyo? Sino po ang naniniwala? Sino? Ako. Gusto ko patunayan nyo. Ako. Sino po ang naniniwala dito? Ako. Oh. Diba? Diba pwede? Sino po ang naniniwala dito? Sino? Sino? Diba? Napakasimple, diba? Hindi ka na makakauwi. Alam niyo po, ito yan. Pumayapa po kayo, pumayapa kayo. Ako po, pakinggan niyo po ako. Pakinggan niyo po ako. Ako po, hindi po ako mayaman. Pakinggan niyo po ako. Medyo pumayapa kayo ng konti. Hindi ko po kayo hinahype. Hindi po ako mayaman. Kaya lang, ang gusto ko pong patunayan dito, kung meron kayong gustong paniwalaan na isang bagay na gusto nyong makuha, hindi niyo yan makukuha kung nakatayo lang kayo. Kung nakaupo lang kayo, dapat anong ginagawa ninyo? Gumagawa, kumikilos. Kaya nga ako, tuwing nag-orient ako sa mga tao, napakasimple lang po ng binibitawan kong salita. Huwag kayong maging tamang. Narinig ko, tamad. Pinaalis ko po yan. Nung minsan dinaanan ko yan, kwento ko lang sa inyo. Minsan naglalakad ako. Nakita ko si Juan tamad na kahiga. Hinihintay pa rin yung bunga ng bayabas na mahulog sa bunganga niya. Nakakasampung balik na ako, hindi pa rin nahuhulog. Kasi, bago yun mahulog, kailangan mo ng ano? Kung hindi mahinog, mabulok. Ang tanong, pag nabulok, mapapakinabangan niya pa ba? Hindi na. Kaya anong ginawa ko? Ang naisip ko, si Juan tamad, turuan ng leksyon. Ang ginawa ko, hinukay ko yung puno ng bayabas. Pinaltan ko po ng puno ng langka at saka durian. Bakit? Para pag nahulog, nabulok, at yun langka na hinog, bumagsak, anong sasapitin niya? Warak-warak ang mukha niya. Baka pati bunganga niya, hindi mapakinabangan yung langka at saka durian. Ano pong ibig kong sabihin doon? Huwag po tayo maging wantamang. Ang wantamang, iyan ay isang paniniwala ng isang tangang mangmang. Pasensya na po sa salita. Mahayap na pananalita. Masakit, pero yun yung katotohanan. Ang DCB Kampi ay hindi para sa mga tamad. Ang DCB Kampi ay pagpapaliwanag sa inyo na kayo po ay may kakayanan. Lamang, ang DCB Kampi ang maglulunsad ng isang makabagong pamamaraan na kung saan ibibigay po sa inyo yan sa isang sistema na tutulungan kayo ng hindi tayo una. Hindi tayo magulo. Hindi tayo dapat tatamad-tamad. Ano ang mga dapat inisyatibong gawin natin? Una, maging responsable po tayo. Hindi tayo dapat umaasa lang. Ano pa? Maging masipag. Katulad ng mga nakikita ko nagsasaka. Kanina, nagtatalo kami. Vice, ano ba yung nakikita mo sa daan? Ang sabi ng isa, tanglad yan, pare. Tanglad. Sabi naman ng isa, hindi, yan yung pinaggapasan ng, palay. Ibig sabihin, doon sa pananaw na yon, nakikita yung kasipagan ng tao. Ito, yung ginawa niyo to, nakita ko yung sakripisyo. Kung ito, makikita ito na naman ni Chairman, maluluha eh. At maaaring, ang totoo po ngayon, wala po siyang kaboses-boses. Papunta kami dito talagang hindi niya kinaya. Para po ibanggitin namin sa inyo. Naikot na po namin ang halos Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na lang pong lugar na to ang hindi pa namin nadadaanan. Mimaropa. At minabuti po namin na kahit wala siya, ituloy ito. Kasi ayaw po namin masayang yung pagsasakripisyo nyo. Yung pagsasakripisyo nung nasa taas na yon. Ayun pa. No? Na kahit yung bata, nakalambikan at malalaglag na. Oh. Diba? Yung mga nakapayong doon.
Kaway-kaway doon, sa dulo. Lahat ng mga nasa bakod, kaway kayo sa ilalim ng puno ng mangga. Kaway kayo, kaway, mga kababayan ko. No. Alam niyo po, pinangarap ko pong maging mangyan. Pasensya na. Tita Rosie, pinangarap ko talaga maging mangyan. Hindi, natatawa ka, pero totoo po yun. Kasi noon, ang alam ko, kapag ka mangyan ka, maalam ka sa kagubatan. Tama naman, di ba? Pero hindi iyon kamangmangan. Isipin nyo nasa syudad ako pero gusto kong maging mangyan. Gusto kong maging ikurot. Gusto kong maging isang katutubo. Kasi gusto kong maranasan bilang kabataan noon kung papaano yung pamumuhay. Huwag natin baguhin yung kultura natin. Huwag natin baguhin yung mga bagay na kinagista natin. Ang kailangan lang natin gawin, i-improve. Pero dapat ginagawa pa rin natin. Yun po ba ay ginagawa pa rin sa ngayon? Ha? May naririnig ako, madalang ako. Hindi dapat mawala yun. Yan ay katutubong ibinigay sa atin ng ating mga ninuno na dapat ay pagyamanin natin. Ngayon, bilang DCB Kampi, ano ba talaga ito? Ito po ay isang organisasyon na magbibigay po ng financial alleviation program sa bawat isa sa atin. Ito po ang tanong ko. Sino po ang ayaw ng piso? Sino ang ayaw ng piso? Hindi sasabihin nyo, piso lang yan Pero lalaanin nyo, hindi magbubuo ang 1,000,000 kung hindi dahil sa piso yan. Kaya babalik na rin mo na yung tanong ko. Sino ang gusto ng 1,000,000? Tingnan nyo tinanong ko kayo, ayaw nyo ng piso. Pero gusto nyo ng 1,000,000. Nakita nyo? Nakita po ninyo? Pag piso, ayaw. Pag 1,000,000, babaguhin po natin yung kultura na yan. Pero, isa lang po yung sasabihin namin sa inyo. Pumutok po yung lobo. Hindi, biro lang. Ang 1,000,000 po, matatanggap yan through DCB Kampi. Gusto nyo? Palakpakan nyo sarili nyo. Pero yan po ay hindi ibibigay ng isang buuan. Ano po? Ay! Bakit? Diba? Yan yung sinasabi kong mantamang. Ang gusto tumanggap pero hindi marunong Maghintay. dapat kung marunong kang tumanggap, marunong kang gumanap. Ano yung gagampanan mo? Yan! Yung ginagawa ninyong pagtitiis na yan, isa yan sa kagampanan ninyo. Diba? Ano pa? Yung pagtatanim ng puno. Alam niyo, natutuwa po ako dito sa Mindoro. Ito, totoo to Totoo ito. Pag ako nag-Google Map, lagi kong dinadaanan ng Mindoro. Pag ako nag-aeroplano, dinadaanan ko ang Mindoro galing ng Iloilo at Bacolod. Napakayaman po ng inyong lugar. Palakpakan po ninyo ang mga sarili. Hindi po ako nakakita ng kahit isang bakas na lupa o bulubundukin dito sa inyo na parang yung may patsi-patsi. Wala nun. Salamat po dun sa mga kababayan natin na kasama natin sa bundok sa pangangalaga po ninyo sa ating likas na yaman. Palakpakan niyo po sila. Yung pagkatanim po, ipagpalagay na natin, tinanong po ako ng isang kasamahan ko dito kanina. Bro, tansya mo mga ilang libo to. Kung susukatin ko to, base dun sa mga napuntahan ko noon, ito siguro mga 2 hanggang 3,000. Pero gusto kong malaman po, yung attendance po ba nandiyan dyan? Wala ba? Pwede hindi po kayang subukang bilangin ngayon. 2,900, binilang ko na. Ha? 2,900. Tunay. Ibig sabihin, Hindi, joke lang yan. kaya nga, hindi, yun nga sasabihin ko. 2,900. 2,995? Okay. Kung susukatin ko po ito, mga nasa 2,000 to. No. Yan, nagagalawan na. Umuulan po ba?
Oh, biyaya yan. Isa lang ibig sabihin yan. Mainit eh. Di ba? Pero wag nyo nang pabagsakin kung pwede lang. Baka may kumakanta sa likod, patigilin nyo muna. No. Alam niyo po, yung pagpapadaan po ng biyaya, nabago na ba? Bawat Pilipino o bawat sambayan, bawat pamilyang Pilipino? Pamilya. Every Filipino family po, makatatanggap po ng 1,000,000. Ayaw nyo? Ayaw nyo ata eh. Well, ayaw. Ayaw. Mahina, ayaw eh. Ayaw. Ayaw eh. Alam niyo po, may nagtanong sa akin. Pasensya na po sa sasabihin kong salita ah. Sino yung gago at tanang yan magbibigay ng 1,000,000 sa akin? Tama yan. Isipin nyo ha, kayo nabibigyan, kayo pa ang nanakit. Hindi nyo ba naisip yun? Ayaw nyo? Eh bakit sinasabi nyo tanga at gago? Diba? Oo, hindi. Nabanggit ko lang. Ay naman, umahangal ka agad kayo. Nabanggit ko lang. Hindi kaya ako nabanggit. Kasi may nagtanong talaga ng gano'n. Ha? 1,000,000? Nako, nanlolo ko. Ay siya. Ay, huwag mo nga ako pinagkakausap. Ay, gano'n eh. Ay, wala akong pakialam diyan. 1,000,000 na eh. 1,000 nga walang makapangutang dito eh. Ay, diba? Pero meron. Ang tanong saan manggagaling? Yan po ay isang napakahaba ng istorya na lagi namin binabanggit. Naniniwala kayo na si Presidente Marcos merong malaking kayamanan. Tama? Naniniwala kayo na si Presidente Marcos malaki ang nakuha dito. Tama? Pero hindi kayo naniniwala dun sa taong nagbigay sa kanya nun? Kasi hindi nga ninyo alam. Diba? Ngayon, paano ninyo malalaman? Tama. Alamin nyo. Pero, dito, babanggitin namin kung sino yun. Siya po ay si Tiburcio Villamor Tan Marcos. Hindi po siya si Don Tiburcio Villamor Tan Marcos Chucho Ever. Na may bigote at may balbas ang sasabi, ako po ay anak. Hindi siya. Maraming nagpapakilalang ganon. Pero ito pong tao na to, di ba, ang tinanong ni BC Gani kanina ay, ang makatatanggap ng biyaya ay mula 0 age hanggang 200. Maniwala kayo siya, happy birthday niya lang, 118. Yes. Oh, 118 years old. Happy birthday niya lang noong October 16. Pasensya na po. Hindi ako masyadong matandaan sa ano. October 16. 1901. Tama ba ko yan? Alam niyo po, ako po ang kumuha ng birth certificate niya sa Philippine Statistics Authority. Ako po. Ang kumuha po ng kanyang senior citizen card, si Vice Gani Hate. Diba? Niloloko nga namin siya nung grand launching natin sa Luneta eh. Sabi namin, Manong, Apo, asan po yung 100,000 ninyo? Napatingin sa akin eh. Aba, Apo, hinahanap ko yung 100,000, bibigyan na kita 1,000,000, 100,000, hahanapin mo pa. Bakit ko na itanong? Kasi, pag ikaw tumumpong ka ng 100 taon, meron kang automatic na 100,000 pesos. At alam niyo po ba yung 100,000 niya yun? Pinambayad niya lang po yun sa nurse niya. Ngayon, ang tanong, gaano katotoo yung sinasabi namin? Ang sabi nga, Engineer Valencia, yung taong maniniwala, ang mapapala ay, pero ang taong walang biyaya, yan yung habang buhay na nakatunganga. Hindi ka na naniwala, hindi ka pa gumawa. Ano tawag sa'yo?
One tamang. Oh. Kaya huwag kayong maging one tamang. Yun din yung ipamumulat nyo sa inyong mga kabataan. Kaya meron tayong youth. Oh, hindi nyo na itatanong. Ang ating chairperson ng youth, siya mismo dati siyang nagtatrabaho sa National Youth Commission. Alam niya po ang pamamaraan ng paggogobyerno. Opo. Iniwan niya yun. Bakit? Dahil sa inyo. Tanong, kami ba binabayaran dito? Hindi po. Pro bono po kami lahat dito. Baka tanongin nyo, ay sweldo po ba kayo dyan? Wala po. Sarili po namin itong Google, sarili po namin itong gastos, sarili namin pagod ito. Kung yung mga opisyal nyo dito nagsasakripisyo, walang napapala, ganon din po kami. Pero ano po ang maganda at mabuting bagay ang naitutulong nito sa amin? Mas gumagaan, lumiligaya yung puso namin na may makikita kami mga ganitong tao na alam namin na yung pag-asa ay isinasaalang-alang na lang nila para makapagtamo sila ng biyaya galing sa Panginoong Diyos. Tama po ba? Pumutok na naman yung logo. Tuwing pumuputok yung logo, may nangyayari, no? Kaya. Anyway, ang totoo po niyan, yung pagiging DCP Kampi, wala po kaming hihingin sa inyo na registration fee. Bawal po yun. Oh, baka may naningil na ng registration fee, taas ang kamay. Ngayon pala, ma-expelled na po. May naningil po ba para sa registration fee? Parang meron ah. Ha? Wala. Talagang wala! Galit eh. No. Wala rin pong bayad ang gagamitin nating ID. Palakpakan nyo naman. Pinapalakpakan yan. Kasi alam nyo sa iba, ultimo yung red book. Ay. Sinabi ko na eh, no? Ito na eh. Nadulas na lang rin, tutuloy ko na. Ultimo yung red book na galing sa Security and Exchange Commission, abay pinababayaran pa sa inyo. Sino nagbayad? Baka may nagbayad? Walang bayad yun. Oh, ito pa. Meron pa silang tinatawag na, basa mo kanino. Hindi, yung financial. Financial Management Assistance, Seminar Training, Incorporated. Oh, sipin nyo pinagbabayad ng 50 pesos. Pagpalagay na natin, 3,000 kayo dito. 3,000 times 50, kuya. Ha? 150,000. Kaya nga. Sabi ko sa'yo, hindi ka mathematician eh. Okay. 150,000. Bawa, singilin namin kayo lahat. Ilang kami dumating dito? Hindi, kami 3 na lang. 50,000 kami. Oh. Kami na nga, tama ha, kayo yung dapat bigyan. Bakit kailangan kami ang mangingi sa inyo? Tama? Hindi dapat ganon. Dapat kayo tulungan. Turuan, hindi dapat hingan. Diba? Oh. Nakita namin yung ganda ng lugar nyo. Sa totoo lang, nanumbalik po sa akin yung Old Quezon City. Yung Old Quezon City. Ganito. I was 5 or 6 years old. Ganito. Napakagandang tignan. Duntian, halos yung puno, kulang na lang, talagang, di ba? Pangalagaan ninyo. Pero sa iba, ultimo puno na itatanim, babayaran nyo pa. Tanungin nyo kung magkano. 100 isa. Oo, tumanggi. Hindi po namin pinababayaran. Pinabibili lang po namin ng fertilizer. Hindi ganun din yun. Ano pong gusto nilang mangyari? Magnegosyo. Yung iba naman,
nagbebenta ng ID, gagawing discount card yung ID. Ewan ko kung nakarating dito yon. May nakarating ba dito nun? Wala naman. Yung iba naman, kapapaniwalain kayo, uy! Tali kayo dito! Ano naman yung lobo? Tali kayo dito! Si Marcos mamimigay na ng pera. Kaya lang, kailangan natin ng 300 pesos. Aambag-ambag ka kayo lahat. Sino nakadanas dito nun? Meron? Ha? Wala! Meron! Meron din! Tay, mamaya sumbong mo sa akin ha. Papaluin ko sa patyan. Kasi po, ang totoo, hindi po binabayaran yan. Minsan, pipirma ka lang, babayad ka pa. Huwag pong ganun. Huwag pong ganun. At pag meron pong ganun, ireklamo nyo kagad sa barangay. By the way, nandito pa yung punong barangay nyo. Ayan. Magandang araw po, Kapitan. Salamat po ng marami sa inyo. Nakapalakpakan mo natin si Kapitan sa mainit na pagtanggap sa akin. Alam nyo na kung sino iboboto nyo sa susunod. Ay, hindi ako namumulitika, ha? Hindi, ha? No. Kap! Kamukha mo na si Bong Revilla, ha? Mamaya mag-usap tayo dyan, ha? May regalo ako sa'yo, Kap. Para lalo siyang pumogi. Alam niyo po, yung mga bagay na binabanggit po namin dito sa itaas, hindi po ito pangbobola, at hindi rin po kami nangangako. Lamang, kahit kami po, nag-aantabay. Okay. Noong pong August 15, 2019, nagkaroon po tayo ng grand launching. Sino po ang nakadalo doon? Si Ate Dorlins to! Tama ba? Si Ate Dorlins ba to? Kamukhang-kamukha mo eh. Tumakit ka nga din eh. Mamaya na mag-usap tayo. Wala ko si Ate Dorlins. Naalala mo ko? Hindi. Napunta ka ba ng Quezon City? Kamukha mo kasi Ate Dorlins eh. Mamaya mag-usap tayo. Kasi po, may kaibigan po akong taga-Nauhan. Tama? Ayan. Usap tayo mamaya. Nasaan na nga ba ako? Nagulat ako eh. Sino yung nakarating sa GL, Grand Launching? Alam niyo po, yung Grand Launching na yun, napaka-memorable sa amin. Naalala ko na naman yung iyak natin. Hindi. Kasi po, naiyak kami sa kagalaan. Dahil kahit iilan lang po yung nag-asikaso nun. Ate, matagumpay yan din. Diba? Nakita mo si TVTM? Diba? Matagumpay eh. At hindi po biro yun. Kasi po, magkano ginastos doon? Mga nasa 2.6? Mga 2.6 million. Yung ibang organisasyon, hindi po nagagawa yun. Yun po ay nagawa dahil sa pagtutulungan, pagkakaisa ng DCB Kampi. Ano po? Siguro yung iba nagtataka, ba't parang iba na ata yung sinasambit na ni Sir Maris? Kasi, yun naman talaga yung totoo. Yun yung totoo. DCB Kampi talaga ang gumawa nun. At ang DCB Kampi, siya yung nagpasa po ng loan accommodation sa Central Bank para po magkaroon ng katuparan yung 1 milyon po ng bawat pamilyang Pilipino. Palakpakan po ninyo yung mga sarili nyo. Anong gusto nyong mauna? Bad news or good news? Nyon. Okay. Ito po yung bad news. Ang bad news, Sabi ni Ma'am Pearly, sayang hindi daw sila kasama. Ma'am Pearly. Pero di ba nagkaroon tayo ng loan accommodation? Humingi tayo ng request. Nung pumasok po si Engineer Dante Valencia doon sa venue o doon sa Central Bank,
Kung hindi po totoo yung mga dokumentong pinasa niya, dapat paglabas niya ano? Nakaposas. Bakit? Kasi pag ikaw gumawa ka ng isang bagay na falsifikado, hindi dokumentado, Nag-comment siya, at nag-comment. illegal, Hindi daw ang siya tawag nakasama. po doon, nakantado. Pasensya na. Hindi, totoo yun. Eh, hindi ba naman malaking kalokohan yung gagawin mo? Mag-loan accommodate ka. Central Bank, sino ka? Di ba? Pero, ito yung good news. Maliban sa hindi napusasan ng ating chairman, sabihin ko na ba? Hindi na, sabihin ko na. Sabihin ko na. Hindi ko pa kasi nasabi. Ay, wag na pala. Huwag na. Hindi, sabihin mo na. Ano? Sabihin mo. Hindi, ano? Sabihin. Ayaw nila eh. Ayaw nila. Ayaw. Okay, sabihin. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Noon approve na po tayo. Ay, wala. Ayaw nila. Dun sa mga nakakaintindi ng loan approval, ano po, ibig sabihin nun, pinapayagan po ng Central Bank, hindi pinasa po natin yung request. Pero, yan po, dadaan yan sa proseso. Hindi porke, di ba? Walang pinag-iba yan sa bangko. Okay na. Pero antayin natin yung release. Ang tanong, magiging one-tamang ka ba? Diba? Ulitin ko, magiging one-tamang ka ba? Kumilos kayo. Gumawa kayo. Magpakasikhay kayo sa buhay nyo. Huwag nyo titigilan ang sarili nyo. Pero, ang maganda doon, yung suporta, abot kamay na natin. Hindi suntok sa buwan! Di katulad ng isang kilala kong baboy ba yun? Ay, ano ba? Mariosep, ano ba yung mga sinasabi ko? Hindi, suntok daw sa buwan. Hindi ba cyclosado ba yun? Let's acknowledge the presence of our President? President. Yes, palakpakan nyo! Asan? Very Pare. Yan. Padaanin po natin. Mga nanay. Yan na, dumarating na si... Sino ba? Jun Arestorenas? Pare! Ang kumpare Malbog ko. Nandito na. Palakpakan po natin ang ating presidente. President Enrique Malbog. Okay. Malapit ko na pong tapusin yung... Actually, pinangahaba ko lang eh. Hihintay ko talaga siya. Oh, so masaya na kayo. Pero may mas good news pa dyan. Sana. Kaya yan muna. Pero masaya na kayo, no? Dagdagan mo konti. Hindi pa. Uupo muna si Pres. Oo, papahinga. Dagdagan Okay. mga 1 minute. 1 minute. Yes. Oh, so bigyan niyo muna ng tubig si kumpare ko. Pards! Pards! Ano bang masasabi natin dito? Palakpakan niyo naman yung ating presidente. Oh. Hello. Yan. Sige po. Sasalamatan ko yung aking pamangkin na inabala ko. Siya ang sinakyan ko. Medyo late kami. Si Lloyda Asensya, nandiyan po. Palakpakan po natin! Okay. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you po, sir. Alam ko na sabik na kayo sa ating biyaya na darating. Asahan niyo po na kami hindi napapagod upang tignan ang iyong mga kapakanan. At bilang isang inyong bagong presidente, kasama ating mga officers, national officers, saka local officers, ang ating kagalang-galang na chairman,
hindi kami nagsasawa na humanap ng paraan upang ang biyayang yan ay makarating po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga mahirap. Alam ko na napakaraming umaasa sa atin. Kaya umasa po kayo at kami ay hindi matutulog na walang mangyayari sa biyayang yan. Maraming salamat po. Ayos! Yes! Oo. Sensya na kayo, hanggang dikit kami yan eh. Oo. Narinig niyo na yung ating presidente. Hindi sila matutulog nang hindi natin yan nakukuha. Kung totoo, pare-parehas kami wala pa talagang tulog. Oo. Pero ang magandang bagay doon, sa gunita ng ating chairman at ng ating butihing presidente, kami, mga national officers po ninyo, Si Mayor po hindi po nanonood. kami titigil. Hindi Mayor po Wagan. kami Alive po. tatayo lang. Kami po ay magbabantay sa bawat pagkilos nyo. Kahit hindi po namin kayo nakikita, dama po namin yung mga Hindi po yun. bagay-bagay Friend na ko po kasi siya. inyong Friend ko po nararanasan siya. araw-araw. Lamang, Yung share, yung hati. isa Yung kami. napulot kanina. Ano yan? Yung... Yes. Okay. Lumaadlig pa ako. Umaadlib ka ba? Lumaadlig na. Ganon. Oo. Kaya, ibig sabihin, kung tatayain natin o tatantyain natin yung sitwasyon, yung pagbibigay ng 1 milyon, masarap pakinggan, hindi. Pero ayaw nyo ng piso. Gusto. O syempre, pag binigyan kayo ng piso, dadagdagan natin yan ng 249,000 every quarter. Para mabuo yung ating 1 million sa loob ng Isang taon. 1 taon. Pero wala kaming sinabing November 15, ha? Wala. Walang December 15. Pero, kung kami ang tatanungin, si chairman ang tatanungin, gusto nila, bago magpasko, ang totoo, yun din yung gusto namin, bago magbagong taon naman. Naiintindihan na nila ako doon. Ang sarap isipin, nakakapagpaluwag ng kalooban. Pero tandaan po natin, hindi porke may inaasahan tayo, nakatayo na lang tayo, at nakanganga. Opo, pilitin natin na maging mas progresibo, mas maging aktibo para yung 250, 250, 250 at 250 hindi lang mapunta yan sa sabungan, madyong, tongit, chicks, at kung ano-ano pa. Ha? Diba, may nagtanong, paano po kung pambabayad po namin ng utang? Walang problema, bayaran mo na. Kung halimbawa po, nagsitipili ko po para sa mga anak ko, gagamit, mag-grocery po kami, walang problema, may resibo yan. Kung halimbawa sinabi, Isis, pahingi nga ng pera dyan. Labasan mo ako ng 10,000. At para saan naman, Aber? Mag-enjoy kami nila, pare. Huwag mong bibigyan. Walang resibo yan. Inumin. Wag po doon. Gawin po natin, gamitin natin sa mas kapaki-pakinabang yung ating matatanggap. Hindi kung saan-saan. No? Kaya dito, bawal ang sugal. Nanonood din po si Tita Carol. Naiintindihan po ba ninyo? Bawal ang inom. Ay, parang may nag-ay. Ha? Bawal mamakla. Kanina po, kanina. Bawal manlalaki. Kanina po. Bawal babae. Bawal
malalaki na kayo. Palakpakan niyo po ang lahat ng sarili niyo. At ngayon naman ay muli kong tinatawagan ang ating butihing presidente. Ano po? Nakapagpahinga na siguro. Palakpakan po muli natin ang ating presidente. Enrico Albog! Kagaya lang sinabi ko kanina, may mga papel na akong sinabi. Maraming salamat, Vice President for External Affairs, Maren Monforte, sa ating buting Regional Director, si Mayor Mariette Cipriano, ang ating guest na officers, hindi ko na kayo babanggitin isa-isa. Alam kong sawang-sawa na kayo sa kababanggit. Kaya alam kong maintindihan niyo ako. Lahat lang nandito. Ako nga ay punong-puno ang pag-ibig na nasa puso ko. At naiiyak ako sa tabi ninyo. Nasa puso ko at damdamin ko ang hirap na naranasan nyo. Kaya ako napapalya, nagagalak. Kaya nakikita ko sa inyo. Kaya asahan nyo na gagawin namin ang lahat ng ating chairman upang ating inaasam-asam ay makarating sa inyo. Sabi nga ng ating Vice President for External Affairs, siya po pala ang namamahala sa mga nasa abroad. Kaya marami tayong mga kasamahan na OFW na umaasa rin sa atin upang sila'y makabalik na dito sa Pilipinas upang matapos na ang ating paghihirap. Wala nang mahirap, walang mayaman, magiging pantay-pantay po tayo pagdating ng ating inaasam-asam. Kaya muli, umaapaw ang aking pasasalamat sa inyo at naintindihan ko na ang inyong mga inaasam-asam ay talagang kailangan natin na may mangyari sa taon na ito. Yan lang po at maraming salamat ulit. Salamat po, Pres, sa inyong pananalita. Kamusta kayo? Okay ba kayo sa sinabi sa inyo? Malapit na ang Pasko! Mamamasko kami sa inyo! Ati, si Chairman nasa line. Ay, ganito makinig po, tahimik. Nasa line po ang ating butihing chairman. Magsasalita po para sa inyo. Game! Laksa mo. Parang mahina yung cellphone mo, sir. Ano yan? Speaker mo kasi, sir. Yun sa yung phone. Loud. Loudspeaker. Naka-speaker ka ba? Wala eh. Sige na, game. Wala kasing boses daw eh. Sabi kanina. Pinipilit lang sa dyan magsalita. Dapat sa ano yun, yung sinasakta ng speaker. Ano? Bluetooth. Siya nga pala, gusto ko rin pasalamatan yung aking kamag-anak na taga Victoria. Victoria Tarlac. Victoria Tarlac. Victoria Oriental Mindoro. Ibig sabihin, nandiyan po sila. Ilang sasakyan po kayo? Apat na jeep sila. Nandito sila. Galing sa Victoria Oriental Mindoro po. Akala ko Tarlac. Nagkabalin na ako tuloy. Sa dami nyo, natutuwa ako. At galak na galak po kami ni Chairman. Alam niya ang nangyayari dito kasi on the spot, naka-video po tayo. Magsasalita si Chairman. Okay, hintayin po natin yung kanyang magandang message para sa inyo.
Paki-play na lang po. Yan. Sige. Yan. Morning. Lagyan na. Sige na. Pwede na akong salita. Yes, sir. Pwede po, Chairman. Okay na po. Magandang araw po sa ating lahat. Mga miyembro natin ng BCD Campi, Maropa. Ako po ay bumabati sa inyo ng magandang araw. Bagamat ako po ay hindi nakarating. Gusto ko talagang makarating dyan. Sabalit ako ay talaga ng boses. At medyo sumama ko yung pakiramdam kahapon kaya nag-take off po ako. Dahil baka lalong mapasama ko yung kalagayan natin. Pero hindi naman po kakulangan yan na wala ko. Sabi ko nga, isang tawag lang po sa telepono ay magkakaalaman po tayo. Bago po ang lahat ay gusto kong batiin ng mga national officers na pumunta riyan magmula kay Pangulong Colonel Malbo, sa ating Vice President for Internal Affairs, si Sagani Hati, Vice President for External Affairs and Relations, si Vice President Maris Solanya, yung ating pinaka-chairman ng Youth Development Council, si Rangel Aquino, at kasama na yung mga regional directors natin ng Calabarzon, si Madam Rosie, at saka si regional director ng NCR, si Abby. At marami pang iba. Alam ko, nandyan din si Pastor Reverend Tabi, si P.D. Jerome, at kung sino man yung mga hindi ko nabanggit na hindi ko pa nakikita ngayon dyan sa mga report natin. Pinabati ko kayo lahat, pati na rin yung mga masisipag na PB ng Limaropa, mga regional officials natin na in-appoint na ni Regional Director Mariette. Pinabati ko lahat sa kunting panahon na ibigay sa iyo ay nabuo mo ng ganyang napakalaking organisasyon ng Limaropa na noong mga nakaraang 4 na buwan ay hindi lumalakap. So muli, magandang araw po sa inyong lahat. Nakakaingit kayo dahil alam ko napakaganda ng rehiyon ng Limaropa at sana nandyan din akong magsasaya pagkatapos ng okasyon. Pero tayo ay mayroong gawain na dapat nating gawin para ang ating hinahangad at ating pinapangarap ng mga mahihirap na sambayan ng Pilipino, lalo na ang kanilang mga pamilya, ay magkaroon po ng alalay at kasagutan sa kanilang paghihirap. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya bilang sole administrator at implementer attorney in fact ng aking kayamanan na ito na nandito sa Pilipinas, na ang nagmamay-ari at siya solong tagapagmana ay si Tiburcio Villamordan Marcos. Magkakaasa po kayo kung ano man aking sinabi doon sa Luneta Gunstand at sa iba't ibang lugar na pinupuntahan ng itong abang lingkod upang mag-orient na sinasabi niya
na kung tayo ay mananalig, maniwala at magkatulungan, magkunawaan ang isa't isa, magdasal po tayo. Darating ang biyaya. At yan po yung ginawa ko sapagkat ang mga dokumento na magpapatunay na mayroon itong kayamanan nito at nagpapatunay na ang buhay pa si TVTM ay ang solong pagmana ng malaking kayamanan ay naibigay ko na po sa mga kinaukulan na sinasabi nila ay hindi raw naman naibigay. Pero yan po ay naibigay na at ang sinasabi ko nga pag ito ay napatunayan na nila, na-approval na nila, pipilitin natin na bago magpasko ay meron tayong pamasko. Yan po yung ginagawa natin. At nung isang araw, ako po ay naglagay sa ating Facebook at sinabi ko na ang source of funds para sa loan accommodation ng DCB committee members ay abot tanaw na natin, hawak na po natin ang ating pagkakaroon ng biyayang darating. Talagang dasal na lang po ang ating gagawin sapagkat kung hindi po ito kalooban ng Diyos, kung hindi po talaga tayo magkakaisa at magkunawaan, patuloy na magdadasal, yan po ay hindi ibibigay ng Panginoon kung tayo ay maghiwalay. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa ating gawain, magkaisa po tayo. Nananalig tayo sa Panginoon. Ayon sa kalooban niya, at ayon sa ating ginagawa, ang inyong lingkod ay nakakatiyak na masaya ang magiging Pasko natin. So, ito po mga iba pong gagawin natin kasi alam naman ninyo kung bakit yung kabilang grupo ay gumiwalay sila ayon sa kanilang mga sinasabi ay wala tayong pong magagawa. Ang nasasabi ko lang po doon, nagkulang ang kanilang paniwala, nagduda sila sa atin dahil kahit lamang po. Second. Tawag ulit. Naka-unli. Hindi naka-unli.